At yun na nga mga kabayan, napag-usapan nga po natin, ito pong interview po ni Ma'am Ali kay Sal Panelo, kay Atty. Panelo mga kabayan. Mantakin mo mga kabayan, hanggang sa ngayon, pumuputok pa rin po yung mga butsi, nito pong mga congressman, dun po sa desisyon ng Korte Suprema na wag na nga pong ituloy ang impeachment, Korte Suprema na nga po nagsabi Pero ito pong si Sendanya, mga kabayan, si Sendanya, tabingi po pagmumukha na talagang nagagalit Sa sobrang pagkagalit po niya, tumabingi niya po yung mukha talaga Mabuti pa po si Ma'am Ali, naiintindihan niya po kung ano po yung sinasabi ng Korte Suprema. Ito po si Sendanya, ewan ko po Nagtataka nga po ako, paano po ito naging naging congressman? Hindi po ba? Hindi mo congressman ka, tagagawa kayo ng batas. Di ba? Bakit hindi mo maintindihan? Hindi mo maintindihan yung kautusan ng Korte Suprema, piling mo ba mas magaling ka sa kanila? Sir, nagtatanong lang po, bakit po si Ma'am Ali? Simpleng-simple, pati naiintindihan naman po niya. Kaming mga Pinoy, na simpleng mga Pinoy, naiintindihan naman po namin. Diba? Pag sinabi po ng Korte Suprema, hindi, ituloy impeachment, di ituloy. Diba? Sabi nga po, unconstitutional Voided daw, wag nang ituloy. Diba? Immediately, executionary ba yun? Diba? Diba? Immediately, wag nang ituloy. Yun lang po yun. Bakit ikaw, sir? Pinipilit mo pa rin. Ang gawin mo, sir, mag-apply ka po dyan sa Korte Suprema. Palitan mo lahat ng mga abogadong nandyan. Para ikaw na po yung masunod. Ang hirap po kasi sa inyo, pag hindi po natataon sa gusto ninyo, nagagalit kayo Gusto nyo kayo lagi ang pabor. Sa inyo lagi ang pabor. Makinig ka kayo, Ma'am Ali, gayahin mo. Marunong umintindi, ikaw lang po ang hindi. Kayo, magkakasama po kayo dyan. Kayo po hindi. Pero yung mga simpleng Pinoy, tulad po namin, yan sila Ma'am Ali, naiintindihan po namin yung sinabi ng Korte Suprema. O narito po mga kabayan, panoorin po ninyo kung ayaw nyo po maniwala sa akin. Buti pa po si Ma'am Ali, naiintindihan po yung sinabi ng Korte Suprema. O ito po, Ma'am Ali, pasok po. Hindi, may apila sa Senado, ang Kamara at ilang pong mga partido na huwag nyo naman agad-agad na ibasura itong fourth impeachment complaint. Kahit pa, nagdesisyon ng Korte Suprema na ito ay labag sa konstitusyon at void. Hindi nagkaroon ng jurisdiction ng Senado. So kayo, with the pending motions for reconsideration before the Supreme Court to reconsider yung kanilang ruling at yung ngayong araw nga na magaganap at magdidesisyon ng Senado, whether or not tatalima sila sa Supreme Court ruling o hindi, ano ang saloobin mo, Atty. Sal? Una, wala namang problema. Number one, immediately executory yung decision ng Korte Suprema. Number two, ang sabi nila, huwag naman po na kayo mag-decision dyan sa Senado. Kahit naman mag-decision, ganun pa rin naman yan Halimbawa, nag-decision sila na hindi ituloy. Hindi tapos na yun. Pag nagsabi ang Korte Suprema na granted yung motion nila, pwede naman uling ituloy ng Senado. Kung hindi na yun naman, gano'n na rin. Talagang hindi natuloy. So wala naman actually problema Masyado lang silang, they're making simple things complex. But ang nakikita ko lang, gusto kasi nilang ituloy ang talagang malabong ituloy yan kasi from the very beginning, talagang mali naman ang prosedimento nila. Wala namang problema na may accountability. Sinasabi ng Suprema sa kanila, okay lang yung accountability. But the end does not justify the means. Meron tayong process, sundin nyo na lang kasi. Anyway, hindi matuloy yan. Hindi mag-file kayo next year. Anong problema? Ilang buwan na lang naman no? Hindi, ako naman. September, October, November, December, January, February. Kung if ever, if they decide, 6 months. in 6 months, you can
file again. Oo. Pero ako yung tanong ko, Attorney Sal, kasi nga ito, no, parang sinasabi nila, baka gamitin itong bagong ruling ng Korte Suprema sa mga impeachable officers na yung mga kalyado nila, mag-file ka, para hindi kumbaga, it's parang peke, para ma-shield sila. Because, parang pinalitan, no? The rules of the game have changed. So, what do you say about that? That's also an argument set by other lawyers that because of this ruling of the Supreme Court, some impeachable officers might use it to have their friends file a complaint supposedly against them so that it protects them because you can only file one impeachment case per year. Alam po ninyo, wala namang pagbabago sa ruling ng Korte Suprema. Hindi totoo yung sinasabi nila. Yung San Francisco ruling ay iba ang set of facts noon. Iba rin yung set of facts ngayon. Pero yung doktrina, hindi naman nababago. Ano ba ang doktrina? Doon sa 2001, sinabi nila kung saan ang initiation. Di ba? Ang initiation dapat sa Committee on Justice. Yes. Hindi nga nila ginawa yun kaya nagkaroon ng dismissal. There has been a violation, a flagrant violation, and malisyoso. Sinadya kasi sinala rin ng umamin, kaya daw nila ayaw aksyonan para hindi mag-trigger yung 1-year ban. O hindi ba? Sinisira mo talaga yung democratic institution. Kaya sabi ng Korte Suprema, maling-mali kayo doon. You violated the Constitution. At sinasabi pa nila, yung sinasabi mo kanina na gagamitin, unang-una, kahit doon sa doktrina ng Francisco ruling, pag siyam, i-dismiss. It will not trigger the ban. Kasi siyam Kaya nga may Committee on Justice It is the committee that will study whether the complaint filed is insufficient in form or substance. Kung hindi, it will not trigger the ban, 1-year ban. Okay. Kasi isa pa, nakakatawa ng lahat, sinasabi nila na hindi naman yan ang nakalagay sa saligang batas. Very clear naman ang saligang batas. The Constitution has prescribed certain periods within which compliance is required. Mandatory. Ngayon, isa pa, yung pong sinasabi nila na yung due process daw, pwede naman daw sa Senado, mali na naman yun kasi during the 2000 Francisco ruling, inadapt po nila yung ruling ng Francisco na kailangan pati na yung 1/3 na approval ng House of Representatives kailangan dumaan sa Committee on Justice. Nandiyan po yun sa rules ng 19th Congress. So regardless, you're saying, regardless if you have the 1/3 vote, it has to. You cannot skip that, yung Committee on Justice. Yan ang sinasabi mo. Yan sa rules nila, hindi ko sinasabi yun. It's there in their rules. It adopted the ruling in the Francisco Doctrine of 21. Kahit yung mode na by vote of 1/3, akala ko shall immediately be referred to the Senate. Basahin niyo yung House rules nila. Kailangan dumaan sa Committee on Justice. Kasi, paano mo nga naman malalaman kung sufficient in form and substance just kung hindi niyo pag-aaralan yan muna? Hindi po ba? Yung sinasabi ni isang justice, alam mo, yung kasi kinokontra niya yung dapat may due process daw. Kaya daw kailangan bigyan mo ng notice si VP Sara. Hindi po yun kasi yung ginawa niyang comparison, when you file a complaint sa DOJ, pag daw pinasa mo yon sa investigator, hindi naman kagad daw na ibigyan mo ng notice. Kailangan bigyan ng notice pag naipasa mo na. Ganon din daw po ang ginawa ng House. Pag pinasa mo daw sa Senate, hindi ibig sabihin na kailangan doon na lang sa Senado. Ang kaibahan po, yung investigator is precisely ang kanyang duty ay to find probable cause. Ang Senado hindi. Lilitisin na. Hindi nila, they will no longer determine whether there is probable cause or not. They will just reconvene. Kaya sinasabi, yung ating Constitution,
Hindi ba sa Bill of Rights, kailangan meron ka due process. Oh. At every stage, the proceeding at every stage. Kaya yung stage, nang pag nag-file ka, dapat talaga alamin ng respondent, ano bang pinapile mo sa akin? Bigyan mo ako ng pagkakataon, pagtanggol lang aking sarili. Oh. Nilang lahat yun